Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira at sa mga Kirara dyan. Magandang umaga, tanghali o gabi man dyan sa inyo. Honestly, last year ko lang po na-discover itong podcast nyo. Mahilig kasi ako sa horror podcast and suddenly napunta ako dito sa channel mo. Ako po pala si Leo. Yan na lang po ang itawag mo sa akin. Sweet kasi yung palayaw ko kaya huwag nyo na lang pong banggitin. Pero babae po ako. Thank you po and pasensya na po sa mahabang intro. Salamat po. Well, ito pong karanasan ko ay nangyari po bata pa ako. Di ko alam pero active po kasi ang third eye ko. Pero hindi po ako sigurado. Basta nung bata ako ay nakakakita at nakakarinig kasi ako. Hindi gaya ngayon na nakakaramdam na lang. Pero hindi naman ako takot kasi sanay na rin. So ayun na nga po. Dito pala ako sa Cebu nakatira. Di ko na lang din babanggitin yung lugar. Popular na din kasi sa mga tao ang lugar na to. Dahil nag-viral na din po ito. Madaming tao ang dumadagsa, lalo na pag linggo. Meron kasing fresh seafood dito sa amin tuwing linggo. And yes po Sir Kira, nakatira po kami malapit sa dagat. Dito po pala sa amin ay caretaker ang papa ko ng bahay na kung tawagin dito sa amin ay dakong balay. O sa Tagalog, malaking bahay. Dito nagsimula yung mga nakakatakot na karanasan ko. Describe ko po muna yung bahay Sir Kira. Bale sa labas, parang second floor lang po ito at malapad talaga siya. Pero sa loob po, hanggang third floor po ang dakong balay. Medyo nakakamangha nga Sir Kira. Architect at doktor kasi yung mga amo ng papa ko, kaya sobrang unique ng design ng bahay na to. Sa loob po, sa first floor, nandoon yung kitchen, lamesa para sa pagkainan, at 2 CR para sa pangkalahatan at para sa amo ni Papa. Sa second floor naman po ay mga sofa o pang-relax lang ang meeting area. Sa third floor naman po ay merong terrace papunta sa 4 na kwarto. Bawat kwarto po ay iba-iba ang kulay ng pinto. At kung ano ang kulay ng pinto ay yun din po ang kulay ng loob ng kwarto. Yun po yung tema nila. Yung unang kwarto ay kulay orange. Yung pangalawa ay green. Pangatlo, blue. And yung panghuli ay yung kulay dilaw. So ayun po. Nung bata pa ako talaga ang tagalinis doon sa dakong balay. At dito ko na nga po na-experience itong ikukwento ko sa inyo. Sabado nung time na yon, hindi po ako nagpapasama sa mga kapatid ko kapag naglilinis ako. Ako lang mag-isa. Habang naglilinis ako sa yellow na kwarto, pansin ko na talaga na mabigat yung pakiramdam ko. Tipong hapon pero hindi ako makahinga. Parang ang bigat ng paghinga ko. Pero may hangin naman. So binaliwala ko na lang. Siyempre bata pa naman ako nun. At saka hindi naman talaga ako matatakotin. So pagkatapos kong lumabas sa yellow na kwarto, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pero pagpasok ko sa kulay blue na kwarto, naramdaman ko naman na parang may nakatingin sa akin. Tsaka bigla akong kinabahan ng hindi ko malaman kung bakit. Pero deadma lang ulit. Pero deep inside, natatakot na ako.
So lumabas na ako sa kulay blue na kwarto. Habang nagwawalis ako sa terrace sa loob papunta sa kulay green na kwarto, naramdaman ko naman na parang may sumusunod sa akin. Tipong bawat hahakbang ako ay merong hahakbang din kasunod ko. So mas umintense na yung takot ko. Pero still, chill pa rin naman ako tignan. Hanggang sa umabot na nga ako sa green na kwarto. Medyo umokay yung pakiramdam ko nun. Pero hindi pa rin nawawala yung parang may nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung nag-i-imagine lang ba ako nun. Pero nararamdaman ko talaga kasi. Pagkatapos kong maglinis sa green na kwarto, last one na yung orange, pati na yung CR. So far okay naman Sir Kira sa dalawa. So papunta na ako sa second floor. And doon na nga yung worst na nangyari. At unang beses ko po yung naranasan, sa maniwala man kayo o sa hindi. Nung naglilinis na ako sa second floor, inuna ko yung meeting room. Doon sa meeting room, merong hagdan siya pa ibaba, para doon makaupo yung mga magmi-meeting. Habang naglilinis ako doon, hindi ko alam pero habang humahakbang talaga ako, meron talagang nakasunod sa akin. So ako, nagsalita ako. Sabi ko, kung kinsa man ka nga nagsunod na ako, palihog lang ko. Ayaw ko hilabte kay manglimpyo raman ko. O sa Tagalog po, kung sino ka man na nasa likod ko, pakiusap, wag mo lang akong pakialaman dahil naglilinis lang naman ako. Makalipas lang ang ilang sandali pagkasabi ko nun, Sir Kira, bigla akong hindi nakahinga na parang may sumasakal sa akin. Legit, Sir Kira, hindi talaga ako nakahinga nun. So nataranta na ako. Agad akong lumabas sa hagdan galing sa second floor. Hindi ko po pala na-explain yon na merong hagdan palabas ng second floor. So ayun nga, pumunta ako sa maliit na bahay namin. Tagad kong sinabi yun sa kuya ko. Nakita niya kasing tumatakbo ko at parang natataranta. So tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. So sinabi ko nga sa kanya na parang may sumakal sa akin sa second floor. Sinabi ko lang naman kako na wag na akong pakialaman kasi nga naglilinis lang naman ako. At ang sabi ng kuya ko, hayaan ko na lang daw. Wag ko na lang daw pansinin kasi baka raw mas nagalit pa yun sa akin nung sabihin ko yun. Pero ang mas nakakakilabot kasi doon, Sir Kira, yung parang may bumakat pa na kamay sa leeg ko. Sobrang nakakatakot po talaga. Kinuskus ko pa kasi baka dumilang. Pero hindi. Bakas talaga siya ng kamay. So yun lang, Sir Kira. Nakaka 25 years na din kami dito. Noong January 1, 2025. And still, dito pa rin kami nakatira. Konting history lang. Ayon po sa mga kapitbahay namin, yung bahay daw po talaga na to ay kilalang may nagpapakita talaga na white lady sa labas ng terrace. Doon naman daw po sa talisay na malapit sa dagat ay merong malaking tao. At saka sa amin, kami sa loob, alam namin na may nakatirang kapre sa loob ng bahay. Dahil na din sa naranasan namin nila mama nung bata pa yung bunso namin. Pero sa susunod na lang yon, Sir Kira. Medyo mahaba na kasi to. Sana ma-feature po ito sa podcast mo. Nakasubscribe na nga pala ako sa channel mo nung isang araw lang. Pakiayos na lang din po ito. First time ko lang po kasing magsisend sa ganito. Maraming salamat po and God bless us all. Ito po pala yung bahay, Sir Kira, paggabi. Wala kasi akong picture nito sa umaga.
Tsaka na-renovate na yan, hindi pa lang tapos. Dahil na rin sa bagyong Odette. Nagka-storm surge kasi nun, kaya lumaki yung dagat at parang nagkaroon ng mini tsunami. Abot hanggang second floor yung tubig nung time na yon. And sa awa naman po ng Diyos, kumpleto pa naman po kaming lahat at walang nasaktan. Yo, Kirara! So ito yung sinend ni ma'am na picture ng dakong balay. Ayan yung bahay. Malaki siya. Mukhang 2-story lang siya sa labas. Pero 3 floors daw talaga yan sa loob. So maliban sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay na yan, makikita natin dyan na madilim yung paligid. Kasi gabi kinunan. Tapos kung idadako mo yung paningin mo dito sa harap, may makikita kayo dyan na parang tao na nakatayo, na parang nakaiwas ng tingin sa kamera. Tapos black lang siya, as in black lang, na medyo nakapagtataka kasi, di ba dapat kahit paano, matatamaan siya ng liwanag ng ilaw ng bahay. Pero parang hindi eh. Kung titignan yung mabuti, parang wala, di ba? Medyo naguguluhan lang din ako kasi wala ito sa kwento niya, di ba? Nadinig nyo naman. Kumbaga, hindi nabanggit sa story niya itong itim na tao sa picture na to. Basta ang sabi lang niya, ito yung picture ng dakong balay. Wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol dyan sa taong itim sa picture. So hindi ko tuloy alam kung hindi niya lang din ba napansin na may ganyan pala dyan sa picture, o hindi niya lang din talaga sinabi. O baka totoong tao talaga yan na nagpa-picture sa harap ng dakong balay. Ewan, hindi natin sure. Nag-email na ako kay ma'am about dyan. Tinatanong ko siya kung ano ba talaga yan. Pero wala pa ulit siyang reply. Kaya hindi natin masasagot yung mga tanong natin sa ngayon. Pero update ko kayo sa next upload natin kapag sumagot na si Ma'am Lablab, Ma'am Leo. Okay? Okay. Next story tayo. Hi, Boss Kira. Ako nga pala ulit ito, si April. Nakapag-send na ako ng story dati, mga 2 years ago. Ngayon lang ulit nagka-time. Share ko lang po ulit itong experience namin ng kapatid at pinsan ko sa bahay na tinirhan namin nung una kaming lumipat ng bahay ng magkakasama. Describe ko lang po muna yung bahay. Medyo maliit lang po yung bahay na yon. Isang floor lang siya na mayroong 2 kwarto. Pagpasok mo ng front door, sa kaliwa yung sala at sa kanang bahagi naman may 3 pinto, 2 para sa kwarto at 1 naman para sa banyo. Yung pinto ng banyo, ang katapat nun ay pinto ng 1 kwarto. Paglagpas mo sa sala ay mayroong fireplace sa corner. Opo, may fireplace kasi hindi po ito sa Pilipinas nangyari. Katabi ng fireplace ay may lagusan papuntang kusina. Sa kanan yung lutuan, tapos sa kaliwa yung dining area. Sa pinakadulo ng bahay ay may pinto naman papuntang garahe. So simulan ko na po. Unang kwento. Nagluluto po yung pinsan ko. Kakamatay lang nito ng lolo namin. So may bisita sa sala at pinag-uusapan nila si lolo ko. Kasama ng pinsan kong magluto yung kapatid ko. Tsikahan lang sila ng konti. Ngayon,
nakita na lang lumabas ng pinto papuntang garahe yung tito ko. Medyo mabilis yung lakad. Nagtaka sila kasi yung tito ko po na yon may Down syndrome at mabagal talaga siyang maglakad. Sinundan ng kapatid ko ng tingin hanggang sa makalabas siya ng pinto sa garahe. Nagkatinginan sila ng pinsan ko at nagtaka. Sabi ng pinsan ko, sundan daw nila sa labas at tignan kung saan nagpunta at bakit papunta ito ng garahe. Baka daw kasi nagagalit dahil pinag-uusapan yung lolo namin. Nung lalabas na siya para sundan, bigla nilang nakita si tito na nasa sala. Nakaupo at tahimik na nakikinig sa kwentuhan. Nagkatinginan ulit sila at nagtaka kung sino pala yung nakita nila. Lumabas yung kapatid ko para sundan yung nakita nila. Pero wala ito doon. Takang-taka sila nun kasi kamukhang kamukha talaga ni Tito yung nakita nila. Pangalawang kwento. Yung pinsan ko po patulog na. Kausap niya yung jowa niya sa video call. Nung pinatay na yung tawag, ay nagtalukbong na daw siya. Naramdaman niya na parang lumubog yung parte ng kama doon sa tabi niya. Pagtanggal niya ng talukbong ng kumot, may bata daw, Boss Kira. Nakatayo sa kama. Batang babae. Nakabistida at maikli yung buhok. Hindi daw niya kita yung muka. At sa takot niya, nagtalukbong na lang siya ulit. Tinawagan niya na lang ulit yung jowa niya habang nakatalukbong ng kumot. At hindi siya nakatulog nun. Nawala din naman daw agad yung bata. Kasi naramdaman din niya na nawala yung lubog sa tabi niya. Pangatlong kwento. Yung daddy ko po ay nakakakita talaga siya ng mga hindi nakikita ng iba. Madami siyang kwento sa amin. Pero sa susunod ko na lang ikukwento. Dito muna tayo sa kwento ng bahay na tinirhan namin. Hindi pa nakukwento sa daddy ko yung about dun sa bata sa kwarto ng pinsan ko. So hindi niya alam yung tungkol dun sa bata. Sabi niya, isang gabi nung magpunta daw siya sa banyo, bigla daw siyang nakakita ng batang nakabistida na lumabas sa kwarto ng pinsan ko at papunta raw ito sa banyo. Nagtaka siya dahil wala namang batang nakatira sa amin. And as usual, Boss Kira, pagpunta niya sa banyo, wala namang tao. Eto naman yung kwento ko, Boss Kira. Ilang taon na rin kaming nakatira sa ibang bansa. Umalis na ako sa bahay na yon pero yung daddy ko, doon pa rin nakatira. Isang araw, nag-uusap kami ng daddy ko sa video call. Naglalakad siya nun. Bahagyang napadaan ng kamera sa may fireplace. And Boss Kira, kitang-kita ko. May batang babae. Walang muka. Maiksi ang buhok at nakabistida. Nakatayo lang siya doon sa may fireplace. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ako nakapagsalita agad. Kasi hindi ako makapaniwala na yung dating kwento lang ay heto't nakikita ko ngayon sa kamera. Sabi ko sa daddy ko, Daddy, nakita ko yung bata. Nandoon sa fireplace. Tinanong ng daddy ko kung anong itsura. So, dinescribe ko sa kanya. Sabi niya, yun nga daw yung bata na lagi niyang nakikita doon sa bahay. Mabait naman daw. Hindi na nga kaya hindi niya na lang pinapansin. Late ko na lang na-realize, Boss Kira, na sana pala
na-screenshot ko siya para may katibayan ako. Hindi din kasi talaga ako naniniwala sa ganon. Pero nagulat talaga ako nung yung batang nakita ko ganun na ganun yung itsura sa mga kwento nila. Yung buhok, damit, yung taas nito. At yun nga, wala itong muka. Pag nandun talaga ako sa bahay na yon, iba talaga ang pakiramdam. Luma na kasi yung bahay na yon. Marami ring gamit. Pag magbabanyo ako dun sa gabi, nung dun pa ako nakatira, pakiramdam ko, palaging may nakatingin sa akin. O mararamdaman mo talaga na hindi lang ikaw yung tao sa paligid. Yan lang po muna, Boss Kira. Hanggang sa muli po. Hello, Sir Kira. Hindi ako magaling magkwento, kaya sana kayo nang bahalang mag-ayos nito. Pasensya na din po kung maguluhan kayo sa timeline, kasi bata pa ako nung mangyari to. Nagsimula lahat ng karanasan namin na yon nang malipat kami sa isang subdivision sa Bulacan. Wala kaming sariling bahay, Sir Kira. Kaya nung matira kami doon, nakailang palipat-lipat din kami ng tirahan. Ang mga dahilan noon, hindi ko talaga alam. Pero ngayon, kung iisipin at huhulaan ko, baka yung mga nakakatakot na karanasan namin doon ang siyang naging dahilan ng pagpapalipat-lipat namin. Yung unang bahay namin doon, maliit lang talaga at walang kwarto. Kaya hindi kami nagtagal doon. Dun sa pangalawang bahay namin, dun na nagsimula yung nakakatakot na karanasan namin. Nalipat kami sa magandang bahay. Yun ang pinakamaganda sa lahat ng natirhan namin doon. May gate din yon, kaya safe din kami. Pagpasok ng bahay, sala. Tapos sa kanan, merong parang hallway. Doon sa hallway yung pinto papasok ng kwarto. Sa tapat ng pinto ng kwarto yung kusina at sa dulo naman yung banyo. Madaling araw to nangyari, Sir Kira. Bumangon ako ng maaga dahil maghuhugas pa ako ng pinggan na pinagkainan namin ng dinner. Gising na din noon si Mama, pero nandun lang siya sa kwarto dahil nag-aalaga siya ng bunso namin. Pagbangon ko pa lang, yung mga hugasin agad ang inasikaso ko. Antok na antok pa ako noon habang naguhugas. Sa harap ng sink namin, bintana yon. Pero hallway lang yung nasa harap ko na daan naman papunta sa likod ng bahay. So madilim lang doon. Maya-maya, habang naguhugas ako, parang may bumulong sa gilid ko na merong kasamang mahinang malamig na hangin. Nagulat lang ako nung una. Pero hindi ko gaanong pinansin kasi madaling araw lang nun kaya malamig talaga. Pero sa pangalawang beses, medyo malakas na. Para talaga siyang bumulong. Pero hininga lang yung nadinig ko. Napahuy na ako nun. Hinawi ko pa sa harap ko mismo yung pinggan na hawak ko. Kasi para din talagang may dumaan na kung anong hangin sa harap ko. Pagkatapos nun, ibinaba ko na yung pinggan na hawak ko. Tapos lumayo na ako. Nadinig ko pa nun si Mama. Tinatanong kung ano daw yung ginagawa ko. Kaya parang nagsusumbong ako sa kanya na meron ngang bumubulong sa akin. Sabay turo ko sa lababo namin. Hindi ko na maalala kung tinapos ko pa ba yung hinugasan ko noon o hindi na. Pero fast forward na po tayo. Same apartment pa rin, Sir Kira. Kami ni Mama, alam na namin na may kakaiba talaga sa bahay na yon.
Kaya madalas ang ginagawa ni Mama nag-i-invite siya ng kaibigan niya na mag-sleep over sa bahay. Para lang ba mas madami kami? Kasi bale, 5 lang kaming nakatira sa bahay Si Papa kasi nasa abroad. So ang kasama ko sa bahay si Mama. Ako na elementary pa noon ang pinakamatanda. Tas yung 3 ko pang kapatid na medyo malayo na ang agwat ng edad sa akin. May kuya ako pero nasa ibang kamag-anak naman. Kaya madalas na nag-i-invite na lang si Mama para mas marami kami sa bahay. Hindi ko lang alam kung alam din ng kaibigan ni Mama yung kababalaghan sa bahay. Pero dumalang naman ata ang paramdam kapag madaming tao. Merong laruang sasakyan yung bunso namin. Yun pong pwedeng upuan, tapos may pipindutin doon sa gitna ng manibela, tapos tutunog. Basta yun. Nandoon lang yun nakalagay sa terrace namin. Medyo malawak ang terrace, kaya makakaikot talaga si bunso doon. At pagtapos niya ng gamitin yung laruan, doon lang din iniiwan. Nakapagpaalam na noon yung kaibigan ni Mama. Kaya kami-kami na lang ulit sa bahay. Nasa sala kami noon, nanunood. Nung madinig naming pareho na tumunog yung laruang sasakyan ni Bunso. So napatingin kami sa labas. Binuksan naman namin ni Mama yung ilaw para makita kung sino. Pero walang tao doon, Sir Kira. Hinintay namin na matapos yung tunog ng laruan. Basta nakatingin lang kami ni Mama doon. Mamamatay yung tunog, pero maya-maya ay aandar ulit. Ang pinaka nakakakilabot pa doon, umandar din yung laruang sasakyan paabante kahit wala namang nakasakay dito. Hinintay lang yata ni Mama na mawala yung tunog noon, tapos kinuha niya at isinabit sa taas. Nagsara na din kami ng pinto noon at natulog na. May isang beses pa noon, Sir Kira, na nagpapatugtog ako sa sala. Pero nasa lababo ako noon at naguhugas ng pinggan. Yung mga kapatid ko, kasama ng ibang bata na kaibigan nila, naglalaro sa sala at terrace. Basta labas-pasok lang din sila noon. So nagpapatugtog ako ng radyo ng malakas. Maya-maya, biglang nawala yung tugtog. Kaya mula dun sa lababo, tinignan ko sila at tinanong kung bakit nila pinatay yung radyo. Sila naman, itinatanggi nila. Hindi daw sila yung lumapit sa radyo. Bigla lang daw talagang namatay. Nung nalapitan ko, ayun nga, nakatanggal pala sa saksakan yung radyo ko. Ilang beses pa yung naulit, Sir Kira. Naisip ko na lang na baka ayaw nila sa maingay. Hindi ko na maalala kung gaano kami katagal doon sa bahay na yon. Pero lumipat din kami sa ibang apartment noon. Ito pong next na nilipatan naming apartment ay hindi naman malala ang mga pagpaparamdam. May isang kwarto din kami dito pero walang pintuan. Kaya kapag may maglalakad sa hallway papuntang kusina, ay maririnig o mararamdaman mo talaga ang mga yabag niya. Sa una, hindi talaga pansin. Kasi iisipin mo lang na baka kasama lang namin sa bahay yung naglalakad. Pero may isang beses kasi na gabing-gabi na at lahat kami natutulog na. Hindi ako makatulog ng maayos nito. Parang nakapikit lang ata ako noon at pinipilit kong makatulog na. Pero gising na gising pa yung diwa ko. Naramdaman ko na may naglalakad sa labas ng kwarto. Sa isip ko, isa lang yun sa mga kapatid ko na natutulog sa sala at pupunta ng CR. Ganun lang yung nasa isip ko noon. Kaya naman bumangon ako. Nakaupo lang ako sa higaan. Tinitignan ko kung sino yung dadaan. Natakot ako noon nung may naglakad talaga. Pero walang kahit sino ang dumaan sa harap ng kwarto. Kaya bumalik na lang ako noon sa pagkakahiga ko
Nagtalokbong ako ng kumot. Sa buong stay namin sa apartment na yon, hindi talaga nawala yung naglalakad na yon, Sir Kira. Palaging meron. Eto naman pong pangatlong kwento ko, ang pinakamalala sa mga naaalala ko. Sa ibang apartment na ulit to, pero same subdivision pa rin. Secure din naman ang bahay. Merong maliit na gate at merong terrace din. Masasabi kong hindi abot mula sa labas ng gate yung pintuan ng bahay namin. Kaya okay din talaga. May kwarto din kami dito, pero si Mama at si Bunso lang ang natutulog doon. Tapos ako at yung isa ko pang kapatid na babae, yung natutulog sa sala. Mahimbing na yung tulog ko noon, Sir Kira. Kaya hindi ko talaga nadinig na may kumakatok pala sa pintuan namin. Naunang makarinig ng katok si Mama. Sumilip lang siya mula sa kwarto nila at nagtanong kung ano ba yon. Siguro naisip niya na baka kami lang ng kapatid ko ang nag-iingay. Pero nun ngang nagtanong si Mama, doon pa lang din ako nagising. Bumangon ako at nagtanong kung sino yung kumakatok. Lumapit pa ako sa pinto para sana pagbuksan yon. Pero mabuti na lang at pinigilan ako ni Mama. Paulit-ulit pa akong nagtanong noon kung sino yon. Pero ayaw pa buksan ni Mama yung pinto. Hindi pa nagsisink in sa akin na may gate nga pala kami noon. Kaya bakit nasa pintuan na yung kumakatok? Sir Kira, yung katok pa noon, parang hindi kamay ang gamit. Kundi parang matulis na bagay na tuloy-tuloy na ikinakatok. Parang may 2 o 3 minuto din siguro yun bago nawala. At nung mawala nga, bumalik na si Mama sa kwarto. Ako naman, hindi na talaga ako nakatulog nun. 2:00 na ng madaling araw kasi yun. Tapos natakot na din talaga ako. Kasi sinilip ko sa bintana at wala naman akong nakitang kahit na sino doon. Kinabukasan, tinignan namin ni Mama yung pinto. May mga marka doon na maliliit lang na parang kutsilyo pa ata yung gamit na pangkatok sa pinto. Tapos yung crucifix na nakasabit sa pintuan namin, nakabaliktad na. Pero kahit ganon, nagtagal pa rin naman kami sa bahay na yon bago kami lumipat sa ibang apartment ulit. Pero yun talaga ang pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ng experience namin sa lahat ng nalipatan naming apartment. Hindi naman na naulit yon, Sir Kira. Kaya din siguro hindi kami agad umalis doon. Pero ayun nga, sobrang nakakatakot talaga. Hindi po sunod-sunod yung kwento ko, Sir Kira, kasi nakalimutan ko na talaga kung ano yung mga nauna. Naka-6 na bahay din po kasi kami sa subdivision na yon bago kami makalayo. At eto nga pong huli, ibang entity naman ang na-experience ko. Solo living na po ako nito. Hindi malaki ang bahay, pero may 2nd floor at may 2 maliit na kwarto sa taas. Doon ako nagkwarto sa isa, kasi yung isa may lakang pinto ng kwarto. Gabi din yun, Sir Kira, at nagse-cellphone lang ako. Nung makarinig ako ng mahihinang tunog. Una ko talagang naisip, tik-tik yun. Pero kinwestiyon ko pa yung sarili ko kung totoo ba talaga yung nadidinig ko. Kaya pinakinggan ko pa ng mabuti. At meron talaga. Tik-tik talaga yung tunog nila. Natakot ba ako nun? Medyo. Kasi ako lang mag-isa sa bahay na yon, kasama ang alaga kong aso. Tinignan ko pa yung aso ko, kung ano yung magiging reaksyon niya.
kung mararamdaman ba niya o ano. Pero parang wala naman sa kanya. Tapos nawala din naman agad yung tiktik. Ilang araw pa bago ko nalaman na meron palang buntis sa mga kapitbahay ko. At siya pala siguro yung dinadalaw nung tiktik. Pagkatapos nun, hindi naman po nagtagal, lumipat na sa tirahan ko yung parents ko, kaya may kasama na ulit ako. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na po kung medyo napahaba. Kayo na pong bahalang magayos. Salamat.